Noong mga panahong nangyari ang kakatuwang bagay, malapit na ang piyesta sa aming baryo. Dahil doon ang mga tao ay kanya-kanyang bili ng mga baboy na kanilang kakatayin. Ang ilan naman sa aming mga kababaryo ay nagpareserba ng karne kung kakatayin na ang baboy. Mas makakatipid tayo kung bibili tayo ng buong baboy at saka kakatayin. Sabi pa ni Lolo kay Tatay. Sumang-ayon naman ang aking ama. Kaya't nagtanong-tanong sila kung saan pwedeng makabili na baboy na maaaring katayin. Subukan mo na lang doon kina Mang Anselmo. Doon sa kabilang baryo, maraming mga baboy roon. Ang balita ko nga ay isa-isa na lang nilang ibinebenta sa palengke dahil hindi na nila kayang pakainin. Sabi ng isa naming kanayon kay Tatay. Dahil doon ay niyaya niya akong tumungo sa kabilang baryo upang pumunta sa sinasabi ng aming kanayon. Habang naglalakad, nagwika sa akin ng aking ama. Mahirap nang bibili lang tayo ng karne. Baka mamaya hindi natin malalamang karne na pala ng tao ang ating may ihain sa mga bisita. Napalunok ako ng aking laway. Agad kong naisip na aswang ang siyang ibig tukuyin ng aking ama. Dahil doon ay natahimik na lamang ako. Pagkaraan ng humigit kumulang 30 minutong paglalakad, nakarating kami sa bahay ni Mang Anselmo. Agad na sinabi ng aking ama ang aming pakay. Subalit nang hinayang kami nang magpita ang asawa nito. Pasensya na ho kayo. Kadadala lang namin kanina ng mga natitirang baboy sa palengke. Mas mainam siguro kung maghanap na lang kayo sa iba. Wag lamang kayong bumili sa matandang lalaki na nagbibinta rin ng baboy rito ha. Wika niya. Tumango naman kami sa kanya at saka agad na nagpasalamat. Nung mga sandaling iyon, nagpaalam na kami na uuwi na. Saktong pagkalingon namin sa daanan, may nakita kong isang lalaking kasing edad lang ni Tatay. Nakatanaw siya sa amin mula sa malayo at parang hinihintay kaming makaalis sa bahay ng babaeng iyon. Dahil inisip kong baka wala lang iyon, hindi ko na sinabi pa ang nakita ko sa aking ama. Naglakad kami ni Tatay at napailing na lamang ako nang sumanubong sa amin ang isang lalaki. Nakangiti ito, kaya't nawari kong may kung anong pakay sa amin. Pare, naghahanap ba kayo ng baboy na kakatayin? Tanong niya kay Tatay. Oo pare, para sana sa piyesta sa susunod na araw. Bakit? May alam ka ba? Sambit naman ni Tatay na anim mo'y matagal na silang magkakilala. Sinabi ng lalaking iyon na sumunod kami sa kanya at saka dadalhin niya kami sa kanilang bahay. Ani kami nalang dalawang bahalang pumili ng aming bibilin dahil may 3 baboy siyang nakahanda ng katayin. Pagdating namin sa bahay ng lalaki, agad na naagaw ng aking pansin ang isang baboy na napakalusog. Parang iba iyon sa 2 pa nitong kasama. Dahil doon ay tinuro ko iyon kay Tatay. Ito na lang siguro ang atin ni Tay. Mukhang sulit dito ang pera ninyo, ang sabi ko sa aking ama. Sumang-ayon sa akin si Tatay, kaya't inihatid na kami pauwi ng lalaking may-ari ng baboy at dala na rin namin ang kanyang alaga. O siya, kayo na ang bahala rito ha. Kung kailangan pa niyo ng baboy, bumalik lang kayo sa aming bahay, ang sabi nito sa amin. At agad naman nagpasalamat si Tatay at saka tinanaw na lang namin umalis ang lalaki. Dahil malapit nang dumilim na mga sandaling iyon, nagpasya kaming itali na lang ang baboy sa loob ng kulungan ng aming manok. May kalakihan naman iyon, kaya't kasyang-kasya ang aming nabiling baboy. Kinagabihan, sa hindi kong malamang dahilan, hindi ako makatulog. Bakit kaya ganito ang aking nararamdaman? Tanong ko sa aking sarili.
Nang akma akong babangon at magbubukas ng bintana, saglit akong natigilan. May narinig akong igik sa loob ng kulungan at nagkagulo ang mga manok namin. Makaraan lang ng ilang sandali, ang pag-igik na aking naririnig ay napalitan ng pag-angil. Parang angil iyon ng isang aso. Kaya't napatanong ako sa aking sarili. Bakit kaya parang may mabangis na hayop na nakapasok sa kulungan ng manok? Noong mga panahong iyon, naisip kong baka inatake ng asong ulol ang aming baboy. Kaya't mabilis akong lumabas sa aking silid. Dala ko noon ang flashlight nang bumaba ako sa bahay. Pagkababa ko, nakaamoy kagad ako ng malasang samyo ng hangin. Nakaramdam na ako ng kilabot dahil doon. Subalit dahil nais kong malaman kung ano ang nangyayari sa loob ng kulungan ng manok. Walang pagdadalawang isip akong dumiretso doon. At nang makarating ako roon, agad kong inilawan ang paligid. Nagulat ako nang mawaring wala na sa bahaging kinatalian noon ng baboy. Walang ano-ano. Napamulagat ang aking mga mata dahil sa aking nakita. Ano yan? Baboy ang ipinasok namin dito ah. Bakit iyan ang naririto? Hindi ko alam kung namamaligmata lamang ako. Subalit kitang-kita ko kung paano kinakain ng isang mabalahibong tao ang aming mga manok. Parang hilaw na manggalang iyon kung kagatin iyon ng nilalang. Dahil doon ay nataranta ako. Aswang! Tay! Day! Lolo! May aswang dito! Sigaw ko habang naging salitan ang pagtitig ko sa aswang at sa aming bahay. Hindi ko alam kung anong aking gagawin ng mga oras na iyon. Hindi rin kasi ako makapaniwalang aswang pala ang nabili namin at nagkunwaring baboy lamang. Nang magawa niyang kainin ang mga manok ng aking ama, ay napanungan ito sa akin. Ngumisi ang aswang na iyon at saka ipinakita sa akin ang mahaba nitong dila na puno pa rin ng dugo. Ilang sandali pa, lumabas na sa aming bahay ang aking lolo at ang aking ama. Dala ni lolo ang buntot ng pagi at si tatay naman ay may hawak na itak. Bakit? Anong nangyari? Hindi ako sumagot. Sa halip ay inilawan ko ang loob ng aming kulungan ng manok. Parehong napamura sina lolo at tatay nang makita nila ang isang mabalahibong nilalang. Walang hiya ka? Aswang ka pala? Nagawa mo pang magkunwaring baboy? Nang mga oras na iyon, nilapitan ni na tatay at lolo ang kulungan ng manok. Binuksan nila iyon at walang pagdadalawang isip na pinasok. Magbabayad ka! Napasiksik sa isang gilid ang aswang nang makita niya na may mga panlaban ang aking abuelo at ang aking ama. Napahakbang ang aking lolo sa aswang at kasabay noon, inambalos niya ang aswang gamit ang kanyang buntot ng pagi. Ilang beses niyang ginawa iyon at kita kong nagkaroon ng latay ang nilalang. Papatayin ka namin! Sigaw ng aking ama. Inihanda na rin niya ang kanyang itak at nakaantabay lang sa tabi ni lolo. Makaraan pa ang ilang minuto, umaangil ang aswang at saka naghanda sa pag-atake. Dahil doon ay itinaas ng aking ama ang kanyang kamay na may hawak na itak. Sige, umatake ka. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Sigaw ng aking ama. Ngumisi ang aswang at mabilis na lumundag. Subalit agad din siyang nilatigo ni lolo. Dahil doon ay nabuwal sa lupa ang aswang. Bago pa man nakatayo ang aswang, nilapitan na siya ng aking ama. Papatayin kita! Sigaw ni tatay. Walang pagdadalawang isip niyang tinaga ang ulo ng aswang. Pero hindi iyon gaanong napuruan. Gumapang ang nilalang at habang gumagapang ito, nilalatigo siya ni lolo. Ungol iyon ang ungol dahil sa sakit na kanyang nararamdaman.
Nang malapit nang makalabas ang aswang, ay napasigaw ang aking ama. Sige, lumabas ka. At nang malaman mo kung ano ang naghihintay sa iyo. Dahil doon ay parang nag-alangan ang aswang. Napalingon siya sa aking ama at kay lolo. Saka hinintay kung ano pa ang kanilang sasabihin. Subalit sa halip na magsalita, tinaga siya ng aking ama sa likuran. Malalim ang naging sugat na naidulot ng itak ni tatay. Kaya't parang nanghina ang nasabing nilalang. Hindi rin nakaramdam ng awa ang aking lolo. Nilatigo niya ang aswang sa bahagi kung saan naroon ang sugat. Nagtilamsikan na ang dugo ng nasabing nilalang. Marahil dahil sa kawalang pag-asa, gumapang na lang palabas ng kulungan ng aswang. Mura ng mura sina tatay noon habang sinusundan ang aswang. Pagkalabas ng aswang sa kulungan, sinabihan ako ng aking ama na kumuha ng lubid. Napatungo ako at saka kumuha ng mga pantali. Pagkabalik ko ay nakita kong hawak nila ang aswang. Napakaraming latay noon sa katawan at may ilang sugat din na gawa ng itak ni tatay. Hindi ba't nais mong maging baboy? Tingnan lang natin kung hindi ka pa makontento sa aming gagawin. Tinalian nila lolo at tatay ang aswang sa liig at baywang. Pagkatapos, hinila nila iyon at saka isinigaw sa aming mga kapitbahay na may nahuli silang aswang. Nagsilabasan ang mga tao at pinagbabato nila ang aswang na hinahatak nila tatay. Kinaumagahan, nang sumikat na ang araw, nagulat ang mga tao dahil ang aswang pala ay ang matandang kilalang aswang din sa kabilang baryo namin. Dahil doon, sinubukan nilang puntahan ang lalaking anak ng aswang. Subalit wala na iyon sa kanilang bahay. Maging ang mga baboy na aming nakita ay wala na rin doon.